Wala pang 8:00 ay dinala na ako ng mga paa ko sa Imperfecto. I am too early for this shit. I'm early not because I'm excited, pero sa kadahilan ng hindi na ako makapaghintay na makumpirman totoo. Pagkapasok ay agad kong binati ang lahat. They respectfully and politely bow their head. Everyone here knows me for sure. Who wouldn't anyway? I'm a famous billionaire at ang may-ari nitong si Mr. and Mrs. Torillo ay naging kliyente ko. Sa akin sila kumuha ng ilang milyong halaga noong nagsisimula pa lang sila sa kanilang food business. Hanggang sa lumago na lumagot naging successful ito all over the country. They owe me a lot. That's why I am the top of all the VIPs here. An attendant lead me the way patungong VIP table kung saan pribado kami makakapag-usap ng babaeng yun. I ordered espresso while waiting for her. I silently drink my coffee habang hindi mapakaling sumusulyap sa suot kong wristwatch. The time is running kaya't alam kong maya-maya lang ay makikita ko na rin ang babaeng hinihintay ko. At hindi nga ako nagkamali dahil ilang minuto lang ang lumipas ay pansin ko sa tinted glass wall na kinaruanan kong VIP table ang magandang babaeng paparating. She's confidently and gracefully walking like a supermodel and she caught everyone's attention. Hindi pa masya tuluyan nakakalapit ay napaawang ng labi ko. What the heck? Zeus was right. She really looks like Amanda. Totoong identical twins ang dalawa. Ang tanging kaibahan lang ay ang kanilang pananamit and on how they carry themselves. This whore looks so elegant while Amanda looks so simple. Nasa sobrang simple, nagmumukha ng basahan. Laglag ang pangako habang pinapasadahan siya ng tingin. Therefore I can conclude na siya nga ang babaeng kasama ni Daddy sa larawan. She's the mistress that I am hated all my life. Ang babaeng dapat ginantihan at pinarusahan ko. What the heck? Nakuyong ko biglang kamot maring napapikitabang pinakiramdaman ng nagwawalang damdamin. Ngayong kumpirmado na, hindi ko alam kung sinong sisisihin ko sa lahat ng pagkakamaling ito. Is it my men? Dahil kinidnap nilang maling babae? Or ako rin mismo dahil kahit ilang beses nagpaliwanag ang Amandang yun, hindi ako nakinig at naniwala. Shit, kung nasa pribadong lugar lang sana ako ngayon, baka nagwala na ako sa labis na pag-aalburuto ng isip at damdamin ko. Pagmulat ko ng aking mga matay bumungad sa aking harapan ang hindi maipaliwanag na ekspresyon ng babae. Titig na titig ito sa mukha ko na para bang pinag-aaralan nito kinikilatis ng mabuti. Isang matalim na titig naman ang ginanti ko sa kanya, kaya napansin kong bahagyang panginig ng kanyang mga kamay. Hindi maitatagong kabang mababakas sa kanyang muka. Sit down. Baritonong wika ko na ganyan namang ginawa. Pansin kong bahagya niyang paglunok habang hindi pa rin inaalis ang kanyang mga mata sa akin. Are we going to stare each other? Magkasalubong ang kilig ko na tanong ko na nagpabalik sa kanyang realidad. Tumikim na muna siya bago nagsalita. So, you're the intriguing billionaire na gusto makipagkita. Ano kailangan mo? Ngayon kalmado ng boses niya na magsalita, ngunit ramdam ko ring pilit lang pagkakatatag niya. It's obvious that she's affected with my presence. And by the way, she look and talk to me. Alam kong kilala niya ako. Calm down. Why don't you order a drink or a food first? Sarkastikong alok ko sa nang iinis na boses. Stop fooling around, Mr. Helgon. Mapanghamon ang mga mata nito ngayon. Umangat ang sulok ng labi ko. Matapang din ang babaeng ito, just like her twin sister. But at the same time, makapal ang mukha. Napakalakas pa ng loob niyang magtapang-tapangan sa harapan ko after what she did for ruining my family. Shit her ass. So you're the whore mistress of my dad? Ang sumira sa pamilya namin? Ang dahilan ng pagkalugmok ng ilang mga negosyo? Ang nagnakaw na 3 bilyon and the reason why mom died due to heart attack? Prangkat nagpupuy sa galit na salaysay ko. Nag-aapoy ang mata ko habang nakatitig sa kanya. Pilit kong pinipigilan sa sariling huwag makagawa ng eskandalo dito para hindi masira ang pangalan ko. But deep inside, gusto ko na siyang lagutan ng hininga. But instead na magmakaawat masindak, hindi ko inasahan na mas tumigas at tumapang ang ekspresyon ng babaeng to. Are you done with your accusations? So I can defend myself now, Mr. Helgon. Matapang na sadya na nagpaigting lalo ng pangako. Sabihin na lang natin na I was your dad's mistress or shall I say, his hidden ex-mistress. And I can't blame him na magkandara pa sa akin dahil sadyang maganda talaga ako at nakaka-addict. Lakas na loob na pag-amin niya na mas kinangit-ngit ko. This whore is full of confidence. But I am not the reason kung bakit nalugmok ang negosyo niyo. It's your dad's fault. And that 3 billion? Pinagsugal lahat ng daddy mo yan sa kasino at sa kasawang palad, he never won.
Kung may nakuha man akong kakarampot sa kanya, I deserve it dahil pinagtrabahuhan yun ng katawan ko. Mahabang paliwanag nito. Prangka kong prangka kaya mas kinaawang ko ang lalo. You're lying. You're so good of making stories para pagtakpan ng kasalanan mo. Nanggigigil na sambit ko sa kanya in a low tone but full of anger and hatred. No, I'm not Mr. Helgon. You're his one and only son, right? But seems that you didn't know that your father was addicted to gambling. Just do some research so you can prove that I am telling the truth. Pabalang nasagot niya. Mas lalo akong nagpupuyo sa galit dahil sa nalaman. Masyado bang magaling magtago si Dad? O baka ako lang ito sa sobrang abala at focus sa pagpapalago ng kumpanya kaya hindi ko na napagtuunan ng pansin ng mga kabalastugang ginagawa niya. So kanino ba ako dapat magalit ngayon? Sinong sisisihin ko? Hindi ko na alam kung sinong papaniwalaan ko. And by the way, hindi ko akalaing sobrang gwapo mo pala talaga sa personal. Kung nakilala lang kita ng mas maaga, baka sa'yo ako nabaliw at hindi ko na pinagtiyagaan ng daddy mo. Confident at walang hiyahiyang pagtatapat niya. Mas nakuyom kong kamao ko. Napakakapal din naman ang mukha ng babaeng ito. How dare you to say that? Do you think papatulan ko isang cheap at gold digger na kagaya mo? Sarcastic kong sambit ko. Sarcastic ko din siya natawa. Why not? I'm so good in bed. Buong loob na sagot niya while biting her lower lip. She's flirting with me now. Shit this whore. Mas dinagdagan niya palalo ang init ng ulo ko. Nakangisi siyang tumayo sa kinaupuan niya. Mukhang bala ka na nang umalis. Is that all you need? Perhaps you have my contact so you better call me kung may kailangan ka pa. I need to go now. Marami pa akong nasa akin ang kakambal mo. Out of nowhere, ay bigla na lamang itong lumabas sa bibig ko. Dahilan para matigil siya at bakas ng sobrang pagkabigla sa kanyang mga mata. What are you saying? Ang kaninang nangaharot niyang itsura na palitan bigla ng maraming katanungan at pagkagulat. I know you heard it. At hindi ko na kailangang ulitin pa. I want my money back. Ako naghirap sa perang nahutot mo mula kay Dad. So kailangan mong ibalik lahat yun. Then I'll let her go. Diretsang sambit ko. Kung tutuusin, kayang-kaya ko rin gawin sa babaeng itong ginawa ko kay Amanda. But I know may tamang panahon para doon hindi ko yun palalampasin. Napaawang siya sa narinig at muling napasalampak ng upo habang naguguluhang nakatitig ang mga mata niya sa akin. Saglit na katahimikan na namagitan sa amin at alam kong nag-iisip siya ng malalim. Ngunit ganun lamang ang pagkagulat ko sa sunod niyang sinabi. Lahat ng meron ako. Pinaghirapan ko kay hindi maaring hinihingi mo. And about her? Hindi na ako interesado kung paano kayo nagkakilala. But if you like her, well, sayong-sayo na siya kung gusto mo. Buong loob na salaysay niya, showing no mercy at all. Ako naman ngayon ang labis na nagtaka habang nakatitig sa kanya. So may alam siyang may kakambal siya? Bakit siya lang? Bakit hindi alam ng babaeng si Amanda? And the way she talks about her seems like she doesn't care. This woman is heartless as shit. Pinamigay nga siya ni Mami noon dahil sakitin siya at sagabas sa pamilya. I don't want to meet her either if she's useless. Chismir kat hindi ko na alam kung bakit sumibol na naman ang nagpupuyos na galit sa dibdib ko. How dare them to abandon Amanda like an animal? Shit them all. I know masusundan pang pagkikita natin ito Mr. Helgon. So see you next time baby boy. Malanding turan niya bago tuluyang humakbang paalis. Naiiwan akong napatigagal habang sinusundan siya ng tingin. Akala ko malala ng pag-uugali ko ngunit may mas lalala pa pala sa akin at yun ang babaeng Amelia na yun at ang pamilya niya. Tama Jesus. Magkamukha man sila ngunit sobrang magkaibang budi at pag-uugali. And that Amanda is way better than her evil sister Amelia. At imbis na bala kong gamitin si Amanda para sindakin ang kakambal niya, hindi ko na yung magagawa cause her family doesn't care about her at all. Lalo ng Amelia yun na halatang mas mahalaga pa ang luho at materyal na bagay kaysa sa sariling kapatid. Shit damon, ano nga naman ang pakialam mo sa lampatang Amanda na yun? Why are you freaking affected kung inabandon na nga siya ng sarili niyang pamilya? Naawa ka na ba sa kanya? Are you concerned? Sigaw ng maraming katanungan sa aking isip. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga dahil hindi ko rin alam ang kasagutan kung bakit ko ito nararamdaman ngayon. Ngayong wala na siyang silbi sa akin, nag-iisip ako kung anong gagawin ko sa kanya. Masyado ng malalim ang pinagdaanan niyang paghihinagpis mula sa mga kamay ko. Marami na akong ginawang kasuklam-suklam, but I have no choice now but to set her free from Villa Royal. Kapag nandito na siya, saka ko na lang isipin kung anong gagawin ko sa kanya. Saka na lang ako magdedesisyon.
Napakarami ko rin kailangang pang-alamin kung totoong inubos nga ba ni Daddy sa pagsusugal ang napakalaking halagang iyon. I wanted to confront him directly. Masyado niya akong pinaikot. Kaya bago ko napagpasyahang umalis na patungong opisina ay tinawagan ko isa sa aking mga tauhan. Mamayang hapon, pumunta kayo sa Villarreal at dali ng babaeng yun sa bahay ko. Maring utos ko. Masusunod po, boss. Sagot nito sa kabilang linya, kaya agad ko na rin pinutol ang tawag. Nag-iwan ako ng ilang libo sa table. Bago tuluyang nilisan ang lugar. Pagdating sa opisina, napakasubsob ako sa trabaho nang sa gayon ay mawaglit ang kaguluhan sa aking isipan. Hindi man ako masyadong makapag-concentrate, at least I'm distracted. It's around 3 in the afternoon nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking tauhan. Boss, ipinagbawal pong paglalayag ngayon dahil may malaking bagyong paparating. Napakalakas na po ng ulan at hangin dito, boss, at napakalaki na rin ng mga alon. Sa laysay nito na ikinakaba ko bigla. Napatayo agad ako sa kinuupang swivel chair habang tinitingnan ang labas ng building. Glass wall ito kaya kitang-kita ko sa labas ang maulan na panahon at ang makulimlim na kalangitan. Hindi ko to pinansin kanina. Lalong sumibol ang matinding kaba sa dibdib ko. Nasa gitna pa naman ng Villarreal at nakakatakot kapag nadaanan niyo ng bagyo. Shit! Gumawa kayo ng paraan. Kailangan niyo siyang makuha sa isla. Napihilamos ako't nakuyom ang kamao. Boss, alanganin po talaga. Baka malunod po kaming lahat kung padalos-dalos kami. Hayaan niyo po't papalaot po kami kaagad kapag humina ng hangin at alon. Wala akong pakialam. Just do your job, idiots! Bulyaw ko sa balibag ng cellphone. Buti na lang sa couch ito tumama, kaya hindi ito nabasag. Napasabunot ako sa buhok ko. Kinakabahan ako. Nakaramdam din ako ng labis na takot. I hope she's doing fine there. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, I really don't know what to do. Amanda's POV. Halos buong araw lang akong nasa loob ng resort dahil sa masamang panahon at ang napakalakas na alon na sinamahan pa ng malakas na hangin at ulan ay nagbibigay sa akin ng labis na kaba't pag-aalala. Pumasok ako sa kwarto na siyang tinutulugan ng hinayupak noong nandito siya at nagtalokbong ng kumot. Takot na takot ako sa kulog at kidlat na pakiramdam ko. Matatamaan ang bahay nito anumang oras. Hindi ko mapigilang humagulhol sa maaaring sapitin ko dito ngayon. Nag-aalala ako sa kahinatnan namin ng anak ko dahil alam kong walang sino man na makakatulong sa akin sa lugar na ito. Panginoon ko, ihinto niyo na pong bagyong ito. Iligtas mo po kami. Paulit-ulit kong nagdarasal. Umaasang mahimalang mangyari at tumintong galit na panahon. Ngunit nagwala pa ito lalo at halos mapasigaw ako nang marinig ang napakalakas na kidlat at kulog na animoy may natatama ang isang malaking punong kahoy. Dahil sa tunog ng pagkakatumba nito, napahawak ako sa malit na umbok ng aking sinapupunan habang patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha. Kung ako lang sanang mag-isa, tatanggapin ko ng baka hanggang dito na lang ang buhay ko. Kaso may ibang buhay na ngayon ang umaasa sa akin kaya lubang natatakot ako na baka hindi ako makaligtas sa kapahamakang ito't madadami pang napaka-insenting bata sa sinapupunan ko. Huwag naman sana. Kahit mapait ang naging buhay ko, mas pipiliin ko pa rin masilayan ang anak kong kagandahan ng mundo. Takot na takot man ay maingat akong tumait marahang binuksan ang bintana. Gusto ko lang silipin kung anong sitwasyon ng tubig dagat sa labas. May kadiliman na sa labas kaya pilit inaaninag ng aking mga mata ang level ng tubig at nang medyo napansin ko ito'y natutup kong aking bibig sa magkahalong takot at pagkabahala. Tuluyan na tumaas ang tubig dagat at ngayon nakalutang ng kubo sa tubig. At alam kong ilang minuto lang ay tsak na maaabot na nitong itaas dahil sa lalong palakas ang alon at ulan. Huwag naman po sana. Hindi na mawala ang labis na takot at pangamba sa aking puso. Ayaw ko matapos na lang ditong buhay ko, ngunit wala na akong maisip na paraan upang makaligtas. Kahit pa man umakyat ako sa bubong, ay wala rin saysay kapag tuluyang matangay ng tubig dagat ang rest house na ito. Napapikit na lang ko't muling taimtim na nagdasal. Wala pa rin tigil ang pag-ulan ng kasabay ng malakas na hangin, hulog at kidlat. At alam kong mamaya-maya lang ay kailangan ko ng paghandaan ang magiging katapusan ng aking buhay. Patawad anak, hindi mo na masisilayan ng mundo. Kung pwede nga lang ialay kong buong buhay ko para makaligtas ka lang ay gagawin ko. Kahit ikaw man sana makaligtas, kahit wag na ako. Hindi pa man kita naisisilang, tandaan mong mahal na mahal kita. Muli ako napahagulhol ng iyak kasabay ng paghaplos ko sa aking sinapupunan. Inalala ko na lang ang masasayang alaala ko ng aking kabataan. Ang payak na pamumuhay kasama si Chang Marta, ang best friend kong si Kendra, at ang ibang mga taong naging parte ng aking buhay. Kahit papaano naging makulay ang mapait kong buhay dahil sa kanila. Naisip ko rin ang babaeng kamukha kong nagngangalang Amelia Buentarde.
Magkasama kaya sila ng totoo kong nanay? May kapatid pa kaya kami? Sayang, dahil mawawala ko nang hindi man lang kami nagkakakilala. Masyadong pinagkait sa akin na pagkakataong makasama at makilala pang totoo kong mga pamilya. Mas lalo lamang nadagdagan ng sakit at kirot sa puso ko sa kaisipang ito. Hanggang sa natuon ang isip ko sa lalaking hinayupak na si Damon Lucif Helgon. Nang dahil sa lalaking yun, nasirat na gulong buhay ko. Winasak niyang pagkatao ko. At ngayon nandito kami sa kalunos-lunos na sitwasyon na magiging anak niya dahil sa kahayupan niya. Ngayong malabo ako makaligtas, sana masaya na siya. Sana lang talaga kapag nalaman niya ng totoo na inosente ako't nagkamali siya ng taong inakusahan at pinarusahan, sana usigin siya ng konsensya niya habang buhay. Habang nakapikit, iyakap-yakap ang aking sinapupunan, ay naramdaman ko na lang ang paggalaw ng buong rest house. Senyalis na matatangay na ito ng tubig. Hindi ako gumalaw at nanatili lang sa aking kinaupuan. Hanggang dito na lang talagang lahat at kailangan ko itong tanggapin. Hanggang sa tuluyan ko ng maramdaman ng tubig sa aking katawan, dahilan para mapatayo at mapahawak sa kama. Gumigewang-gewang na rin ang bahay kaya mas mabilis ang pagpasok ng tubig. Tuluyan akong pumikit nang mas tumaas pa ang level ng tubig at umabot na ito hanggang sa aking dibdib. Mas lalo kong naramdaman ang hirap hanggang sa unti-unti na nga itong tangay ng tubig dagat. Hirap na hirap ako sa pag-ahon kaya hindi ko napansin ang pagtama ng aking ulot katawan sa padar ng bahay. Napakalakas ng impact nito na siyang dahilan ng dahan-dahang pagkawala ng aking malay. Tuluyan ako napapikit at hinayaan na lamang ang payat na katawan na tuluyang tangay ng tubig. Ito nang magiging katapusan ko. Hanggang dito na lang ang aking paglalakbay. Patawad anak dahil hindi kita naprotektahan. Patawad dahil isang mahinang nanay mo. Patawad dahil hindi mo masisilayan ang mundo. Mahal na mahal kita. Sigaw ng isip ko. Unti-unting naglaho ang aking paningin hanggang sa wala na akong maramdaman. Damon's POV. Mga inutil. Hindi pa kayo marunong gumawa ng paraan? Ang hihina nyo, mga baba! Bulyaw ko sa kabilang linya. Sa pangilang beses ay muli ko na namang tinawagan ang aking mga tauhan. Hindi ako mapakali. Shit, buong buhay ko ngayon lamang ako nangamba ng ganito. And I hate this feeling, ngunit hindi ko naman kayang kontrolin. Patawad po boss, talaga pong hindi kaya ng bangka at alon. Hindi ko na siya pinatapos sa walang kwenta niyang paliwanag at agad kong pinutol ang tawag. Nagpupuyos sa galit ang dibdib ko sa katangahan nilang lahat. Hanggang ngayon ay hindi pa nila magawang pumalaot dahil hindi pa humuhupa ang bagyo. I wear my coat on at nagpa siya ng lumabas. Kung hindi nila kaya ang trabaho nila, pues akong gagawa. Kung hindi kaya ng bangka, I am planning to use my private chopper instead. Mr. Helgon, where are you going? Nagtatakang tanong ni Lourdes. Sakto naman pumasok ito sa aking opisina at naabutan akong naghahanda para umalis. May kailangan akong puntahan. Dire-diretsong sambit ko. Sobrang lakas po ng hangin at ulan sa labas, Mr. Helgon. At hanggang ngayon, hindi pa nakakauwi mga empleyado natin. Stranded po lahat. Salaysay nito't baka sa kanyang itsurang pag-aalala. Napahawak ako sa aking sentido, dumagdag pa ito sa isipin ko. Sumilip ako sa glass wall at kita nga sa labas na napakalakas pa rin ng ulan at hangin or worst baka bumahana sa ibang area kaya mahihirapang bumiyahe pa uwi ang mga empleyado ko. Buwisit na to, napabuga ako ng hangin sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Nakakaurat kung bakit kasi ngayon pa ito nangyari kung kailan sana iaalis ko ng babaeng yun sa isla. Mr. Helgon, sir, usal ni Lourdes. At alam kong hinihingi itong opinion ko ukol sa stranded na mga empleyado. Magpa-deliver ka na lang ng dinner para sa lahat sa pinakamalapit na resto. Saka na sila ipapahatid ng shuttle kapag tuluyan ng humupang ulan. O kapag hindi man humupa, magpabuka sa pinakamalapit na hotel so they can have a place to stay for a night. Barito ng utos ko. Pilit inayos na nagwawala kong isipan. Masusunod, Mr. Helgon. Umaliwala sa mukha ni Lourdes sa magandang mukhahi ko. Tumungo siya agad bilang sagot bago nagmamadaling tumalikod para umalis. Denial ko na kagad ang number ng piloto ng chopper. Bihira ko lang kasi itong gamitin for urgent and emergency purposes lang talaga. Kagaya na nakakabad trip na sitwasyong ito na hindi ko naman inasahang mangyayari. May sumagot naman agad sa kabilang linya, yun nga lang nataka ako kung bakit boses ito ng babae. Magandang hapon Mr. Helgon, sagot ito sa kabilang linya. Oh yeah, good afternoon. Where's Vincent? I need him right now. Diretsang sambit ko. Vincent is my private pilot. Ako po yung asawa ni Vincent, Mr. Helgon. Pasensya na po pero wala po siya ngayon dito.
May importanteng pinuntahan lang po't iniwan po itong cellphone niya. Paliwanag nito na ikinagting lalo ng pangako. What the heck? Talaga ngayon pa siya wala kung kailan ko siya kailangan? Napamura ko sa aking isipan dahil hindi ko naman ito pwedeng isatinig habang kausap ang asawa niya. Just tell him na tawagan ako kaagad kapag nakauwi na siya. I need him as soon as possible. Tugon ko bago pinutol ang tawag na hindi ko na hinintay ang sagot ng asawa niya. Tuluyan ko nang nahampas ang table. Hindi ko na inisip na sumakit ang nakabenda kong kamay dahil sa panununtok ko last time sa padar ng bar ni Zeus. Ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Paniguradang hindi rin ako makakabiyahe and I don't have any choice but to wait na kumalmang panahon. And deep inside me wishing and hoping na sana maayos lang siya ngayon. I'm afraid of what might happen to her. Ngayon ulit ako nakaramdam ng sobrang takot at pag-aalala matapos mawala ni Mami. At natatakot ako, nakakatakot na mawala siya. Ano bang nangyari sa akin? Halos buong gabi ako nakatunganga sa loob ng opisina. Naghihintay kung kailan huhupa ang ulan at na makabiyahin na ako patungong Batangas. Tinawagan ko si Zeus para sana makahingi ng pabor, ngunit hindi din sumasagot ang loko. Sa ilirot sa oras naman na hindi ko pwedeng abalahin kaya mag-isa ko ditong hindi mapakali sa kakaisip. Mr. Heligon, dito lang po ba kayo? Nagpabook na po ako ng VIP room para sa inyo. Biglang bungad ni Lourdes. Wala na rin namang empleyado ko dito at nasa hotel na kalapit nitong building. Later, Lourdes. Tipid na sagot ko lang at muling sumalampak ng upo sa couch habang hawak-hawak ang aking sentido. In case po na gusto niyo na magtungo sa hotel para makapagpahinga, na-inform ko na pong front desk. Maring tugon ni Lourdes bago tuluyang lumabas. Sinundan ko na lang siya ng tingin palabas. Hindi ko alam kung kaya ko pang matulog ng mapayapa ngayon dahil sa labis na pangangambang nararamdaman ko na tila ba gusto ko na lang bilangin ang pagdaan ng bawat segundo hanggang sa humupa ng lintik na bagyong ito. Buong gabi ako hindi nakatulog dahil sa pag-aabang na huminto ang bagyo. Kaya na sumapit ang madaling araw at napansin kong paghihina ng ulan ay wala na ako inaksaya pang oras. Nagmamadali akong lumabas ng building. Sa opisina na ako nagpalipas ng gabi, hindi ko na nagamit ang pinareserve na VIP room ni Lourdes sa hotel. Pagkapasok sa sakyan ay muli kong tinawagan ng mga lampang tauhan. Hello boss, hinahanda na po namin ang bangka para sa pagpalaot. Bungad agad nito sa kabilang linya. Huwag na muna kayong pumalaot, wait for me there. Sasama ako sa inyo. Mariing bilin ko bago pinutol ang tawag. Pagkatapos ay agad ko ring pinaharurot ng takbo sa sakyan paalis. At dahil madaling araw pa kayo wala ng traffic, yun nga lang may mga area lubog ng baha, kaya pahirapan din ang pag-usad ng sasakyan. But thankfully, nairaos ko rin ang ligtas ang biyahe. Hindi ko na namalayan kung paano ko nagawang ng paraan ang mabilisang biyahe patungong Batangas around 5 a.m. nang dumating ako kung nasa naghihintay ang aking mga tauhan gamit ang bangkang masasakyan. Kita kong takot at nerbiyos sa kanilang makita ako. Gusto ko silang pagmumurahin at lahat sa katangahan ng kapalpakan nila, ngunit pinigilan ko na lang ang sarili kong magwala dahil hinahabol kong oras. Kailangan na naming madali na pagpunta sa isla. Nakuyom ko na lang ang aking kamao at nagpakawala na isang malalim na buntong hininga. Mabilis naman nilang hinandang bangka kaya agad din kami sumakay. Malaki itong dimaki ng bangka ang pinabili ko sa kanila kaya kasya kaming lahat. Habang nakapalaot ay hindi ko mapigilan ang labis na kamang nararamdaman ko. Na tila ba naguunahan sa pagpintig ang aking puso. And this is the very first time na nakaramdam ako ng kakaibang damdaming ganito. I'm nervous and afraid at the same time. Faster! Maring utos ko sa aking tauhan na siya nag-ooperate ng makina nitong bangka. Naka-full na po ito, boss. Eto na pong pinakamabilis. Paliwanag nito na kinainis ko lalo. Kung bakit ba naman kasi wala si Vincent, di sana hindi ko na nahirapang ganitong patungo sa isla. Tumahimik na lang ako ngunit nakaiting naman ang pangako. I really can't wait. Nababagalan ako. Kapwa tahimik lang din ang lahat na parabang takot silang magsalita at pinapakiramdaman lang ang kilos ko. Hanggang sa hindi ko na malayang mabilis sa paglipas ng ilang minuto at sa wakas narating na rin namin ang isla. Hindi pa nga itutuloy na nakahintoy halos gusto ko nang tumulo na takbuhin agad ang rest house. Boss, baka mahulog po kayo. Nag-aalalang saway sa akin nang tauhan ko nang tumayo ako kaagad. Ngunit hindi ko na rin siya nasagot dahil nang tuluyang matanaw kong isla ay bumalot ang labis na kaba sa dibdib ko. Bagay na kinagimbal ko ng sobra-sobra. Halos ayaw ko nang kumurap habang natanaw ang isla na wala nakatayong rest house. May maraming punong kahoy din ng mga natumban na tiyak na gawa ng bagyo. Naku po! Tinangay ng tubig ang buong rest house, boss. Halos magkasabay na sigaw ng aking mga tauhan na kagaya ko'y gulat na gulat din sa kanilang nakikita.
Napatigagal ako. Hindi ko inaasahang mangyayari ang pinakahintatakutan ko kahapon pa lang. Hanapin niyo siya, bilisan niyo! Bulyaw na utos ko sa lahat dahil sa hindi maipaliwanag na pagwawala ng aking damdamin. Hindi ang rest house ang kinatatakutan kong mawala, kundi ang babaeng yun. Ang kaba, takot at nervyos na nararamdaman ko kahapon pa lang ay mas naging triple ngayon. Amanda! Buong lakas na sigaw ko habang sinasambit ang kanyang pangalan. Sa loob ng halos 2 buwang nakasama ko siya, ay ngayon lang nabanggit ang pangalan niya. Binilisan ko na rin ang paglakad ko habang walang tigil sa pagtawag sa kanyang pangalan. Kung kailangang libutin ang buong islay gagawin ko. Mahanap ko lang ang babaeng yun. Ngunit ang pinakatatakutan ko sa lahat ay ang realidad ng katanungan. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Paano kung hindi siya nakaligtas? Paano kung hindi ko na siya mahanap? Sunod-sunod na tanong ang nasa isip ko. Huwag naman sana, please wag na muna. At aaminin kong ngayon lamang ako humingi ng ganitong pabor at patungkol pa sa isang babae. Boss, baka naman wala ng babaeng yun. Tsak na inanod na yun at paniguradong malabo makaligtas sa lakas na bagyo kahapon. Biglang tura na isang tauhan. Ano sabi mo? Uminit ang tenga ko sa pinagsasabi niya kaya agad ko itong humandusay matapos kong bigyan ng isang napakalakas na suntok sa mukha. Napahiga ito sa may buhangin, sa puwang dumudugong nguso. Rumesponde naman ang iba kong mga tauhan. Kita kong takot at pagkagulat sa kanilang mga mata. Pag may nangyaring masama sa babaeng yun, sisanti kayong lahat dahil sa katangahan at kapalpakan nyo. Bulyaw ko sa kanila at galit silang tinalikuran. Ano pong tinutunga-tungangan nyo dyan? Kumilos na kayo mga lampa! Pahabol ko kaya nataranta silang bumalik sa paghahanap. Napapikit na lang ako ng mariin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa babaeng yun. Baka mabaliw ako sa kakaisip and I know I can't handle my emotion. Kung kailangang i-hire ko lahat ng rescuer sa buong Pilipinas, makita lang ang babaeng yun, ay gagawin ko dahil hindi ko may dedenay ang halaga niya sa buhay ko. Mr. Helgon, negative pa rin po. Hinalugog na po ng maraming rescuer ang buong karagatan ng Batangas. Ngunit wala po silang mahanap na katawan ng babae. Balita sa akin ni isa sa mga tauhang inatasan ko. Hindi ba't sabi ko, huwag kayong tumigil sa paghahanap? Kung walang nakita, edi maghanap pa kayo, mga bobo! Kuyom ang kamaong singhal ko. Habang nakatanaw ang mga mata sa glass wall nitong opisina ko, I don't want to face this bastard dahil hindi ko gusto ang balita niya. I'm sorry boss, but it's been a week. Ayon sa kanila, malaking possibility na baka hindi na rin makita ang bangkay niya. What did you say? Hindi na siya natapos sa pagsasalita dahil ngayon nalilisik ng mga mata kong humarap sa kanya at mabilis na hinawakan ng kwelyong suot niya. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung sinasabi nitong wala na si Amanda. Ayaw kong marinig ang mga katagang ito. Kumukulong dugo ko. Natameme ito at rumihistrong takot na mukha. Don't you dare say it again. Or else baka ikaw ang gawin kong bangkay. You understand? Singhal ko sa kanya at patulak siyang binitawan. Opo boss. Garalgal ang boses sa sagot nito dahil sa takot. Kahit isang buong taon pa kayo maghanap, gawin niyo hanggat inuutos ko. Hindi kayo pwedeng tumigil hanggat hindi nakikita maski anino ng babaeng yun. Dagdag na bulyaw ko. Takot at nagpapanik itong tumango at pagkabitiw ko sa kanya'y kumaripas din itong takbo paalis. Ngunit nang lumabas naman ang tauhan kong yun, ay bigla namang niluwa sa pintuan ang mukha ni Zeus. At nagtaka ako kung bakit mukha itong galit na galit at hindi natutuwan na makita ako. Hey buddy, what's wrong with you? Hindi ko natapos ang pagbati sa kanya dahil ang kamo nitong sumalubong sa akin. Agad ako napaupo sa sahig na suntukin ako nito sa mukha. What the heck is wrong with you? Nagtatagi sa mga ngiping asik ko. Labis ako nabigla dahil simulat sa pool ng pagkakaibigan namin ay ngayon ang ito nagawa ni Zeus sa akin. Ngayon lamang siya nagalit sa akin ng ganito. Sa buong akin na puruhang mukha, nag-aapoy kong nakatitig sa kanya habang dahan-dahan tumayo. Narinig kong lahat ng pinag-usapan niyo na tauhan mo. Gago ka, Damon. Sobrang gago ka. Nagawa mo ipahamak si Amanda dahil lang dyan sa kabaliwang paghihiganti mo. Kita kong pag-aalab sa mga mata niya. Napaawang ako marahil narinig niya lahat ng pinag-usapan namin nang tauhan ko't naintindihan agad ang mga nangyari. Ngunit hindi ko naman inaasahan na ganitong ere-react niya. Paano kung hindi mo siya mahanap dahil totoong may nangyari nang masama sa kanya? Kaya ba ng konsensya mo ngayon nalaman mo ng totoo na ikaw ang palpak at nagkamali sa pag-aaksa ka sa kanya? Hayop ka, Damon. Tangina mo! Dagdag pa ni Zeus sa nanggagalaiting boses ngunit imbis na gumanti, natahimik ako at natigilan. Uyom ang aking kamao habang nakatayo ngunit hindi ko magawang sumugod dahil aaminin kong tama lahat ng pinupunto niya.
Kaya nga lagi nagwawalang damdamin ko dahil hindi ko matanggap sa sariling posibilidad na yon. Hindi ko kayang tanggapin. You killed her, Damon, and I hope you're happy now. Nakatiimbagang nasambit ni Zeus bago tuluyang lumabas ng opisina ko. Naiiwan ako nakaawang at nag-aalab sa puot ang damdamin. Hindi sa ibang tao kundi sa sarili ko mismo. Ngayon lamang ako nag-aalis sa sarili ko ng ganito. Paano nga kung tuluyan na siyang nawala? Anong gagawin ko? Paano ko itutuwid ang pagkakamali ko? This is insane. Hindi ko kayang isipin ang posibilidad na yon. Baka ikabaliw ko. Tsak na ikakabaliw ko. Ano na kaya nangyari kay Amanda? Nakaligtas kaya siya sa hagupit ng bagyo? Anong gagawin ni Damon? Ngayon sinampal na siya ng katotohanang palpak siya sa lahat ng ginawang pagpapahirap niya sa inosenteng si Amanda. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.